Alam na dis, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw ngayon nag-request si Mrs. magluto daw ako ng patatim. Kaya agad akong lumabas para bumili ng lulutuin natin. Gamit ko nga pala yung aking bike dyan na vintage na puro kalawang. Sigurado pag napadikit ka dyan, tetano ka at maka-hospital ka pa. O kita nyo yan, may busina pa yan. Tapos nakakita tayo ng isang kaibigan natin dito. Binati natin to. How are you? Narinig nyo, marunong siyang magmura ng PI. Makalipas ang isang minuto, mukhang naligaw na yata ako. Mukhang sa disyerto ako nakapunta nito hindi pala. Under construction lang pala yung tapat ng store na bibilang ko. Akala ko naligaw na ako. Ito pala yung pangalan ng store ng bibilan ko. Siguro mga 1 minuto lang pag nakabike. Pero kung gagapang ka, siguro mga 1 araw at kalahati 3 minuto. Kumuha nga lang ako ng basket para may paglagyan yung ating mga bibilin. Akala mo maraming bibilin isang pata lang bibilin ko. Dito nga ako pumasok sa non-Muslim station kasi nandito yung bibilin nating baboy. Siyempre, respeto na rin sa ating mga kapatid na Muslim kaya kailangan nakaiwalay yung mga ganyang product. Shoutout nga pala sa mga Pilipinong nasa UAE. Alam na alam yung store na to kasi halos lahat ng Filipino product ay nandito na, lalo na yung vitamins. Comment down below na lang kayo kung alam niyo yung vitamins na binabanggit ko, hindi ko nasasabihin ko. Yan na, pili na tayo ng pata na lulutuin natin pang patatim. Yan, ito na yung nabili nating pata dun sa store. Share ko lang pala, halos lahat pala ng nakakain natin dito sa UAE is frozen products. Kasi napakahirap talagang maghanap ng mga fresh na karne dito, lalo na yung baboy. So yun, gagawin lang natin dito is ipiprito lang natin to ng kaunti, yung tamang prito lang. Tapos yan, pag ganyan na yung pagka-brown nya, pwede na nating hanguin yan. Hindi pa yan luto napakatigas pa yan. Palalambutin pa natin yan doon sa mga ingredients na ilalagay natin. Tapos yan, naggisa lang tayo ng bawang, tapos sibuyas. Gisa lang tayo. Tapos ako nga pala pag nagigisa, sinasamahan ko yan ng paminta para mas lumabas yung aroma ng paminta. Tapos yan, lagay na natin yung pata. Lagay na natin lahat yan, sabay-sabay na yan. Tapos lalagyan na rin natin yan ng toyo. Yung toyo yung sakto lang, yung tama lang sa panlasa nyo. Tapos sabay na natin yung suka. Yung iba kasi pag patatim hindi naglalagay ng suka, dinadamihan lang natin ng pineapple juice. Yung nilagay kong yan, pineapple juice. Tapos sugar. Kayo na ang bahala kung gaano katamis yung gusto nyo. Tapos tubig. Tips ko lang, pag magpapalambot kayo ng pata, siguraduhin yung lulubog yung pata sa kaldero na pagpapakuluan natin. Mare-reduce naman yan. Tapos nilagyan ko lang yan ng pork cubes tsaka ng dahon ng laurel. Tapos yun na yan. Papakuluan lang natin yan sa hanggang lumambot. Tapos after 45 minutes, ganyan na itsura niyan. Muntik ko pa palang malimutan yung star anise. Siyempre hindi magiging patatim yan kung walang star anise. Tapos makalipas ang 1 oras at kalahati, yan na itsura niyan. Tingnan nyo naman itsura pa lang talagang nakakatakam na. Diyan ko na ilalagay yung pineapple chunks kasi luto na naman yan, konting luto na lang to. Yung pineapple chunks, dagdag din yan ng asim sa ating patatim. Pangit naman pag masyadong matamis. Tapos lagay natin yung bok choy, pakuluin natin ng 1 kulo. Yan, okay na yan Alam na dis, ball jack session na naman, kaya tara, tikman na natin kung anong kinalabasan ng ating niluto.
guys.